Kung hindi ninyo nabasa yung post ni Snow Balwa noong mga nakaraang araw sa kanyang social media account sa X, ay pinakita niya doon na baka daw pinaglalabanan ng San Miguel at TNT dito sa Commissioners sa Philippine Cup Finals ay hindi lang yung corona kung hindi maski na yung rights para dito kay Cedric Barefield. Si Cedric Barefield ay mag-expire ang kontrata pagkatapos ng season na ito. Pero matunog na yung balita na hindi ito magbabalik sa Blackwater Bossing. At marami nagsasabi na baka ito yung tatargetin ng San Miguel. Hindi next season kung hindi baka next conference na. Ang isa sa naha-highlight kasi dito sa finals ay yung kahinaan nitong si Wamit Yongson. Hindi siya nagagamit sa scoring. Minsan may games na OS yung scoring, minsan naman hindi. Kaya mukhang kinakailangan daw talaga na itong si Yongson ay mapalitan na ayon dito sa mga insider sa kampo ng SMB. At wala silang nakikita magandang solusyon kung hindi si Barefield. Alam naman ninyo kung gaano kahusay na scorer itong si Cedric Barefield at yan ang dahilan kung bakit siya ang gustong kunin nitong San Miguel Beermen. If ever makuha ng San Miguel si Barefield, napalaking problema niyan para sa ibang koponan dahil alam natin kung gaano kahusay ang nabanggit na player. Kung si Cedric Barefield ang kukunin ng San Miguel Beer, maraming fans ngayon na sabihin natin na excite na doon sa posibilidad na si Barefield ay maglaro para dito sa Beermen. Kung sakasakali, talagang isa to dito sa aabangan natin dahil hindi naman natin masasabing magkukulang itong SMB pagdating dito sa resources ng pag-acquire kay Barefield. Kaya nga siya talaga yung inaabangan natin dito sa mga gagawin ng SMB para makuha ang nabanggit na player at talaga namang magiging matindi yung contribution nito si Barefield dito sa San Miguel kung matuloy nga dito sa Commissioner's Cup. Kaya ito yung aabangan natin talaga na pagkuha ng Beermen. Napag-uusapan natin yung mga pagkuha ng mga bagong players. Mukhang ito raw Reynolds Shiny Rasto Painters ngayon ay pwede makipag-usap dito sa Blackwater Bossing dahil mukhang interesado sila dito kay Christian David. Si Christian David actually, pinag-iinteresan niyan hindi lang ng Reynolds Shine kung hindi na maski na ng iba pang koponan. Meron ngang balitang lumalabas na baka daw itong Titan Ultra makukuha ito si Christian David. Depende na lang sa iyo offer ng Titan Ultra dito sa Blackwater. Pero mukhang ang maliwanag dito, itong Titan Ultra daw ay magiging seryoso dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. At mukhang ang gagawin daw nitong Titan Ultra ngayon, susubukan nila kung hindi makuha to si Christian David, ay dito naman sa Phoenix Fuel Masters para kay Jason Perkins. Maliwanag pa sa sikat ng araw na itong Titan Ultra ay determinado na makabawi dito sa Commissioner's Cup. Isa dito sa mga nakikita nilang pwedeng gawin ay magdagdag ng mga players katulad nga nitong si Christian David at marami pang iba. Kung sakasakali, hindi naman matatawaran yung husay ng mga nabanggit na players na kukunin nitong si Coach Jana Del Cardel. Kaya nga wala tayong masasabi dito sabihin nating pagkukulan sa kanilang roster, lalo na kung yan ang mga i-acquire mo. Wala namang duda talaga na magagaling yung mga nabanggit na players. Kaya nga ito si Christian David, very much in demand yan pagdating dito sa Titan Ultra. Ngayon, kung ito naman si David ay susubukan din kunin ng Rain or Shine, magkakaroon dyan syempre ng agawan. At sa tingin ko, depende na yan kung sino yung mas magandang contract ang i-offer. At syempre, kung sino yung player na i-offer dito sa Blackwater Bossing. Kapag itong ganitong klaseng usapan, alam na natin magiging matindi yung mga negosasyon dyan. Kaya hindi to syempre sabihin natin mangyayari kaagad-agad.